Sa kabila ng panakanakang pag-ulan kaninang umaga, hindi pa rin napigilan ang ating mga kababayan na bisitahin ang kanilang mga namayapang mahal sa buhay sa Manila North Cemetery. Pumalo na sa 100,000 ang bilang ng mga dumagsa sa naturang sementeryo ngayong Nobyembre 1. Mahigpit na seguridad naman ang ipinatutupad ng mga otoridad upang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Alamin natin ang live update doon mula kay Joy Gumatay. Joy? Yes, Audrey, ang projected crowd count ng Manila Police District ngayong araw, Nobyembre 1 dito sa Manila North Cemetery ay 500,000 lang. Pero kanina, hindi pa nagtatanghali ay pumalo na ito sa 510,000. As of 1 p.m. naman ay nasa 520,000 na yung mga tao dito sa loob ng sementeryo. At dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga tao dito, dinalaw at sinilip natin yung loob ng sementeryo para makita kung ano na nga ba yung lagay ng mga kababayan natin, kung paano yung galawan nila sa loob. At doon nga ay natunghayan natin na hindi na nga mahulugang karayom yung mga tao sa loob. At dahil dyan, hindi rin natin mapigilan na mayroong mga kabataan na mahiwalay sa kanilang mga magulang. Makakapanayam natin ngayong hapon ang representative ng City Security Officer ng lungsod ng Maynila na si Mr. Narciso Mendez Jr. para makahingi ng detalye patungkol dito sa usaping ito. Magandang hapon po, Sir Narciso. Maraming salamat po sa opportunity na makapanayam namin kayo. Good afternoon din po, ma'am. Sir Narciso, ano po yung latest update natin patungkol nga doon sa mga kabataan na nahiwalay sa kanilang mga magulang habang nandito sa loob ng sementeryo? Sa ngayon, meron tayong 11 mga bata na na-recover din ng kanilang mga magulang. Ito naman ay dahil sa ginamit ni Director Daniel Tan, yung loudspeaker natin, para yung sound system, para na ngayon makaroon tayo ng isang magandang pahayag sa mga taong nawawala ng mga anak o kaya kapatid, lola, tatay, nanay, ganun po. Liban po sa mga bilang na nabanggit nyo na ibalik natin sa kanilang mga magulang, mayroon pa po ba tayong mga kabataan na sa ngayon ay still searching for their parents dito sa loob ng sementeryo? Sa ngayon meron tayong nawawalang pero ito medyo malaki na. Nagsisimula tayo sa 14 hanggang 17 na nawawala. Hindi natin malaman kung naglayas na to, hinahanap dito ng mga magulang. Unusual siya, sir, dahil di ba usually ay mga 8 years old pababa yung kadalasang nawawala at yun nga yung binibigyan natin ng name tag. Opo. Yun po talaga. Ang huli natin na-recover tong si Amber Fortuno. Isa siyang 4 taon na anyos na nakakuha natin sa circle diyan sa loob. Ngayon na-recover natin, biglang dumating yung tiyahin niya. Umiiyak nga, sabing ganun, kaya lang hindi natin nakapanayam. Umiiyak yun, sabi, saan ka ba galing, ganun. Kasi nga 4 na taon, ang liit, kaya lang bibo yung bata. So tayo po bilang kinatawan nga na nagbibigay ng safety and security measures dito sa loob ng sementeryo, ano yung nais nating maipayo sa ating mga magulang na hindi mapigilang hindi maisama yung kanilang mga anak dito sa pagbisita nga sa Manila North Cemetery? Pinapayo ko lang sa lahat po na magpupunta rito at may kasama mga maliliit na bata. Kung nag-aaral po, pagsuotin niyo po sila ng ID ng eskwelahan. O kaya, kayo na mismo mag-provide ng pangalan nila para nang sa ganun. Kung mawala man sila, yun, makikita pa natin kung paano Hindi na mahirapan yung mga tao dyan sa labas. Maraming salamat po, sir. Alam mo, Audrey, ito nga ngayong alauna ng hapon, nasa 520,000 na yung bilang ng mga tao dito. Pero hindi pa ito yung peak hour, no? Ang peak hours na naitala ng Manila Police District mamaya daw bandang alas 4 hanggang alas 6 ng gabi. Inaasahan natin na papalo hanggang 1,000,000 na mga Pilipino ang pupunta pa dito sa Manila North Cemetery para bisitahin yung kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kaya naman, para po sa ating mga magulang, kung hindi po natin kayang iwan yung ating mga anak sa ating mga bahay, ay pagsuotin po natin sila ng name tags na may contact numbers o di kaya naman ay yung kanilang school ID katulad nga po ng payo na binanggit kanina ni Mr. Narciso Mendez mula pa rin sa City Security Officer ng lungsod ng Maynila. Audrey, yan na muna ang ating pinakahuling ulat mula pa rin dito sa pinakamalaking libingan sa Metro Manila. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Maraming salamat, Joy Gumatay.